Pagpanaw ng artistang si Nora Aunor. Lubusang ikinalungkot ng sambayanan ang balita hinggil sa nangyari sa isang napakagaling na aktres. Ang Hall of Famer at Lifetime Achievement Awardee ay sinusuportahan ng kanyang milyong-milyong mga tagahanga mula sa una pa hanggang sa kanyang mga huling sandali. Naging inspirasyon si Ate Guy ng sumunod na henerasyon ng mga artista at manganganta. Napamahal na sa mga fans ang batikang aktres sa loob ng 6 na dekada. At ang iniwan nitong alaala sa kanyang pamilya ay hindi kailanman mapupukaw ng panahon. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang pinakamahalagang itinuro ni Nora Aunor sa sambayan ng Pilipino ay hindi hinggil sa pag-arte o sa pag-awit. Ngunit may kinalaman sa buhay ng bawat isa. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Pumanaw na ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Aunor. Ang minamahal na singer at aktres na nagpaiyak at nagpasaya sa mga Pilipino. Siya ay 71 taong gulang nang malagutan ng hininga. Kinumpirma ng kanyang anak na si Christopher Ian De Leon ang malungkot na balitang ito sa isang Facebook post noong 6 ng Abril, 1 linggo na ang nakalilipas. Si Ate Guy ay hindi lamang batikang personalidad sa labas at loob ng camera set. Isa din itong napakabuting ina. Pinahayag ng kanyang mga mahal sa buhay ang matinding lungkot at bigat sa puso na kanilang dinaranas sa pagpanaw ng ina, lola at isang asawa. Idinagdag nila na siya ang puso ng pamilya. Bukal na walang kapantay ang pagmamahal, lakas at init ng kalinga, kabaitan, karunungan at kagandahang loob na damang-dama ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Isa sa mga unang nagbigay ng pakikiramay ay ang matagal na niyang karibal at kaibigan sa industriya, ang star for all seasons na si Vilma Santos Recto. Sa social media, sinabi ni Ate V ang taus-pusong pakikiramay at dasal ng aktres kasama ng kanyang pamilya. Sinabi pa na pahinga ka na, Mare, Miss Nora Aunor. Ang ating superstar at national artist, maraming salamat, ika ni Ate V. Katatapos lamang noong ipinahayag ang pagkamatay ng Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales noong 12 ng Abril. Heto na naman, at isa na namang alamat ng Philippine entertainment industry ang nawala sa ating piling. Nagulantang ang mundo ng pelikulang Pilipino sa biglaang balita. Yung iba ay hindi lubusang matanggap na wala ng aktres na umaliw sa kanila ng halos 60 taon. Marahil matatagalan bago mawala ang sakit ng damdamin dulot ng pagpanaw ng aktres. Taong 1992 isinama si Nora sa Famous Hall of Fame at sa sumunod na taon, binigyan siya ng FAP Lifetime Achievement Awards. Taong 1999, isa siya sa mga pinarangalan ng Centennial Honors for the Arts and Cultural Center of the Philippines para sa mga Pilipinong may malaking ambag sa sining at kultura ng bansa. Buwan ng Nobyembre taong 2012, napanalunan niya ang Best Actress Award sa 6th Asia Pacific Screen Awards. Kauna-unahang Pilipinong aktor na naging miyembro ng Asia Pacific Screen Academy. Nakuha rin ito ang Best Actress sa 7th Asian Film Awards. Kinilala bilang isa sa pinakasikat na award-winning actress sa buong bansa. Lumabas siya sa mga critically acclaimed na pelikula tulad ng Himala, Bona, The Floor Contemplation Story, 3 Taong Walang Diyos, and God Smiled at Me, Bulaklak sa City Jail, Thy Womb, at
marami pang iba. Matapos ang ilang taong pagsisikap, sa wakas ay kinilala na rin siya bilang isa sa mga national artist noong taong 2022. Ginawaran si Villamayor ng parangal para sa Film and Broadcast Arts, kasama sina screenwriter novelist Ricardo Ricky Lee at ang yumaong direktor na si Marilu Diaz-Abaya. Pinasok rin niya ang entablado, umarte sa 2 major productions ng Philippine Educational Theatre Association. Huling napanood si Nora sa horror film na Mananambal mula sa Viva Films. Pero hindi siya nakadalo sa promotion ng pelikula. Ang mga mas batang artista gaya ni Bianca Umali, Kelvin Miranda, Jeric Gonzalez, E.A. Guzman at Martin Escudero ang nagsisikaso ng promo. Lumabas din si Nora sa drama na Pieta na dinirect ni Adolph Alex Jr. Pero ang pag-aartista ay hindi palaging makulay. Dahil may halong madilim na kwento ang buhay ni Ma'am Nora. May ilang sakit na nararanasan ng aktres sa buhay nito, kasama ang problema sa lalamunan, kung kaya ilang taon hindi siya nakakakanta. Nangako naman na magkakaroon sila ng isang concert kapag magaling na ang kanyang karamdaman. Subalit ang pinakamalubhang sakit ni Ate Guy ay dulot hindi ng pagkanta o pag-artista, ngunit ng paninigarilyo. Tuwing mag-shooting ng pelikula, pagtapos magtrabaho, sa bahay, at kahit sa mga bakasyunan, nakikita ang aktres na naninigarilyo. Kung matatandaan noong taong 2011, isang kontrobersiya ang bumuklat sa bansa noong inilabas ang pahayagan ng Yes. Si Nora Honor ang nasa front cover nito. Mainam naman ang fotografiya at kaakit-akit ang larawan sa ibabaw ng mga sub-headlines ng magazines. Pero may mga nagreklamo. Ang kontrobersiya ay dahil sa larawan ng aktres na may hawak na sigarilyo. Katulad ng ibang kontrobersiya sa industriya, ang paninigarilyo sa front page ay nalampasan din. Pero hindi nalampasan ng aktres ang matagalang karamdaman na dulot ng nicotine intake. Sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan, pinilit ni Nora na tumigil na sa bisyo. Pero ang hila ng tobako sa kalamnan ay malakas pa sa hila ng kalabaw sa araro. Nagpatuloy ito sa paninigarilyo ng maraming taon. Sa isang panayam, ayon sa aktres, ay paisa-isang sigarilyo na lang daw ang kanyang ginagawa. Pero taong 2015, ibinalita sa YouTube ng ABS-CBN na dinala sa Medical City ang aktres. Tapos ay itinungo sa San Juan dahil sa kahirapan huminga. Matapos ang pagsusuri, na-diagnose ito na merong pneumonia. Ang pneumonia ay kapag namamaga ang baga dahil sa impeksyon. Pinagbawalan ng mga doktor na manigarilyo ang aktres upang hindi lumaba ang sakit. Hindi naman nabigo ang kanyang mga fans. Natatalikuran na ng tuluyan ang kanyang paninigarilyo, lalo pat mga doktor na ang nagbawal. Subalit, huli na ang lahat. Bagaman naagapan ang pamamaga, hindi ito lubos ang nawala. Sa isang panayam noong buwan ng Agosto taong 2023, sinabi ni Nora na maayos ang kalagayan niya. Kahit inamin niyang pinagsisisihan niya ang paninigarilyo. Sinabi ng aktres na inabuso nito noon ang kanyang sarili, kaya pinayuhan ng mga taga-subaybay na huwag gagamit ng sigarilyo. Idinagdag pa na mas naging conscious na siya sa kanyang kalusugan. Sinabi na hindi na talaga siya gumagamit ng sigarilyo. Ayon sa nag-iisang superstar, ay namatay na siya noon dahil sa sobrang lubha ng impeksyon ng kanyang baga. Pero ang laki ng kanyang pasasalamat sa Diyos na hindi siya natuluyan. Naniniwala ang aktres na ang kanyang misyon sa buhay ay pasayahin ang tao.
Desidido si Ma'am Nora na lumayo sa paninigarilyo, pero tila ayaw ng nicotine na lumayo sa kanya. Dahil mula noon ay may mga araw na talagang nahihirapan itong huminga dahil sa kanyang impeksyon sa baga. Ang usok at ibang kemikal na hinihit-hit na nanggagaling sa sigarilyo o tobacco ay nasasala sa ating baga. Sa paglipas ng ilang taon, kumakapal ang kemikal na dumidikit dito. At ito ang dahilan kung bakit nahihirapan ang baga na kumuha ng oxygen. Dahil nga halos natatakpan ito ng mga kemikal. Kapag walang oxygen na nahihinga, direktang apektado ang utak at puso ng tao. Bukod dyan, ang kemikal na nakadikit sa baga ay nagdudulot ng pamamaga at nagiging susceptible sa mga bakterya hanggang ang baga ay lubhang masalanta at hindi na gumana ng maayos. Dito na nagsisimula ang tinatawag nilang respiratory failure. Base sa Global State of Tobacco, na noong taong 2022, mayroong halos 16 na milyong Pilipino sa bansa ang naninigarilyo. Tapos yung araw-araw na gumagamit ay may 11 milyon. Sa pag-aaral na ginawa naman ng Oxford Academic hinggil sa kalusugan ng Pilipinas, napagalaman na kada taon ay may namamatay na higit sa 100,000 Pilipino dahil sa sigarilyo. At ang masakla pa dito ay binanggit yung mga nakararanas ng second-hand smoking o yung mga kahit hindi naninigarilyo ay naaapektuhan din ng baga dahil nakakalanghap ng usok mula sa sigarilyo ng iba. Sinabi ng WHO na may 1.3 milyong katao sa buong mundo na namamatay kada taon dahil sa paglanghap ng usok mula sa sigarilyo ng iba. Sinigunduhan pa ito ng PhilStar noong 2022 na higit pa pala sa 300,000 Pinoy ang may impeksyon sa baga o respiratory infection. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pagpanaw ng batikang aktres ay ikinalungkot ng buong bayan. Tumigil man siya sa paninigarilyo ay huli na ang lahat. Pero kaila sa marami na ang ikinamatay nito na acute respiratory failure ay naiiwasan naman kung ang isa ay titigil sa paghit-hit ng sigarilyo. Ang usok at kemikal mula sa mga sigarilyo ay lason sa ating baga na walang lunas kung ipagpapasawalang bahala. Kahit second-hand smoking ay nakakaapekto din. Hindi sana nawala ng isang superstar ang Pilipinas kung natulungan si Nora Honor na tumigil habang maaga pa. Isa itong babala sa lahat ng mga naninigarilyo. Hindi ba't sinabi nila, "You are not weak for struggling. You are strong for stopping." Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.